Halos buwan-buwan pinapangatuan tayo ng akas-kasuhin ng pagkain. Kayo ba? Naramdaman niyo na ba? Kamusta ang bilihan ng bigas? Kamusta ang ulam? Ang gulay nabubulok doon sa mga inani ng ating magsasaka. Pero pagdating dito sa Metro Manila, ubod ng mahal. Binabaan ng Presidente ang taripa sa pag-import ng pagkain. Diba ang importers, pero ang mahal pa na ng pagkain natin. Pag mahina ang liderato, gutom tayo. Magkano ang presyo? Magkano ngayon ang tubig? Magtataas na naman sila. Kamusta naman yung budget? Ang sweldo nyo ba tumaas? Ang pensyon nyo ba tumaas? Kamusta ang negosyo? Pag mahina ang liderato, hindi masaya ang taong bayan. Yung kaisa-isang pag-asa namin, simulan nyo sa hate! Dahil birthday ni Tatay Tico, alam sa kanya, Tatay Tico, ang pangako namin, paglalaban namin yung saligang batas. Bago tayo Pag uwi. sinunod dito, walang nagugutom. Kasi hindi nanakawin yung pera. Pag sinunod natin ito, hindi tayo matatakot maglakad pa uwi sa pilit. Kasi bababa yung crime rate eh. Duterte! 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 Para sa birthday ng ating Tatay Digong, ipaglaban natin ang ating karapatan sa ilalim ng saligang batas. Karapatan namin magpulong-pulong. Gaya ng ginagawa natin ngayon. Nagpupulong tayo ng mapayapa. Nagpupulong tayo ng mapayapa para madinig yung ating hinanaing. Legal yan, Article 3 yan sa saligang batas. Hindi nga dapat kailangan ng permit, sabi ng Korte Suprema. Karapatan natin ito. Karapatan din natin magsalita. Pero pansinin mo, marami nang humihirit. Sedition daw, inciting to sedition, false publications. Kalokohan talaga. Sabi ng Korte Suprema, pwede natin i-criticize ang ating mga opisyales. Sabi ng Korte Suprema, kahit nagkamali tayo sa ating kritisismo, okay lang yun. Bawal ang balat sibuyas. Pero araw-araw, nakakarinig tayo na gusto daw nilang patahimikin kami. Tayo! Yung mga vloggers! Kayo, mga nagko-komento, gusto nila tumahimik tayong lahat. Masyado na kasing masakit. Masakit ang katotohanan! Kasama ka ba, te? Tatawag mo na. Tama. So, anong gagawin natin? Ituloy natin ang paggamit natin sa ating karapatan magsalita, magpahayag, magpulong-pulong,
Isa pa, tandaan natin, tayo ang boses ng masa, boses ng Diyos, boses ng autoridad, boses ng saligang batas, boses ng hari. Tayo ang autoridad, tayo ang nagluklok sa kanila sa pwesto. Ang pagsasalita natin ay dapat pinakikinggan. Hindi tayo dapat pinapatahimik. Alam nyo kung ano yung pinakaayaw nilang marinig? Kasi kung sakaling marami. Yung katotohanan at yung isang pangalan. Bangag siya. Anong pangalan yon? Maraming salamat sa inyo. Pagtibayan ng dibdib, huwag tayong titigil hanggang pakinggan nila tayo. Tulungan ang laban! Salamat, Atty. At ngayon naman po, bigyan natin ng maiksing pagkakataon. Ito pong grupo na to, 10 beses po silang umiikot ngayon sa Metro Manila at hindi sila pagod. May pera sila at hindi sila bayad. Tawagan po natin si Kuya Onin ng Duterte Riders Club. Sa lahat ng Duterte Riders supporters, mag-ingay! Ayan po, nandito na naman po kami. Noong nakaraang Marso 16, nandito po kami sa harap ng kapulisan. Lumungga! No? Pero hindi po kami napapagod. Meron pong nagsasabi na bayaran daw kami. Hindi! Kami pa ang nagbabayad ng aming gasolina! Yan ang tunay na mga Duterte! Ang Duterte hindi lang nakatatak dito sa aming mga braso, kung hindi dito sa aming mga puso! Sa lahat ng Duterte Rider supporters, mabuhay po ang lahat! Sa lahat ng nag-motorcade kanina, nagulat ang lahat dahil sobrang napakarami. Putol-putol na nga lang dahil sobrang haba. Mabuhay ang lahat ng Duterte Rider supporters! Duterte! 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 Mabuhay pa lang! Maraming salamat at magandang gabi! Salamat, Kuya Onin. Alam niyo mga kababayan maisog, dumadami po yung line-up na gustong magsalita. Pero mamaya meron akong sorpresa sa inyo. No, kasi itong walang hiyang gobyernong ito, ipinagkanulo, kinidnap ang ating dating presidente.